pag sinabi ng Amerika na huwag niyong susuportahan ng ICC at ang mga Pilipinas ay allies at sinuportahan, wala po, ayan na. Nangyayari na sinasabi natin dyan. Delikado po. Delikado yan. Ito pa. Ito masaya. Kasi now, the House of Representatives, dati kandara pa sila. Oo. Bigay kay VP Sara ng no questions asked, confidential funds. Ngayon, binawi nyo. Siyempre magagalit si Digong sa inyo. Di ba? Uwak-bawi pala kayo eh. Confidential funds, wala rin resibo. Yun. I was mayor also before, and naging COA commissioner pa ako. Alam niyo ba liquidation ng Intel fund na yan? Ipapasok lang sa sealed envelope. Nakalagay sa circular, in sealed envelopes. Oo, di ba? Confidential nga, hindi pwedeng pagsabi kung kanino binigay. In an unprecedented move, the Trump administration has sanctioned 4 judges of the International Criminal Court over what it calls baseless and politicized targeting of America and Israel. U.S. Secretary of State Marco Rubio Nako, yan na po sinasabi natin dyan. Gumagalaw na po si Trump. Sinanksyon na niya ang mga judges. Tinanggalan pa, marami po silang tinanggal. Yung Microsoft, marami yung pakinggan po nyo, itatagalugin natin ha. said that 2 of the judges authorized an investigation. Mr. Chinese man, kung bakit tinawag niyong stupid law yung pinirmahan ng ating Pangulo. Unang-una po, Can you just tell us briefly, Mr. Pagliawan, bakit mo tinawag na stupid law? ito nga po, papunta na po ako doon. Puntahan nyo na ngayon. Alright, Reaction TVPS, nagbabalik reaction. Napakaganda po ng pag-uusapan natin yung mga reaction. Kung merong stupid love, dito may stupid law. Alam po ba ninyo yung sa kantang Stupid Love? Ako hindi ko alam, naisip ko lang meron pang kantang ganun. Anyway mga ka-reaction ito napakaganda po nito dahil si Abante ay balita ko na konsensya siya doon sa nangyari sa mga pinatawag nila lalo na kay MJ. Mga ka-reaction ng mga pinatawag nila dyan, hindi naman mga fake news, may fake news. Ang pinatawag nila dyan ay mga nagbibigay ng reaksyon. Nagbibigay ng kanilang mga opinyon. Di ba mga ka-reaction? Kaya nga dito, nagbibigay tayo ng reaction. Ito na naman. Itong tuwadcom na to, tapos na nga ang kanilang termino. Mga natalo na yung iba dyan, yung iba nanalo. At hindi pa kayo tumitigil sa mga ginagawa ninyo. Natapos na nga ang inyong in aid of the legislation. Natapos na yung ginagawa nyo dyan. Ayaw nyo pang palayain si Grialdo. Palayain si Grialdo, free Grialdo. Di ba mga ka-reaction, si Grialdo ay napakalupit pong pulis niyan, isang huwaran at hindi korap. Ito po mga ka-reaction, tuloy po natin. So, we are all stupid. Ano ba? Kayo lang nagsabi noon, you are all stupid, Tuadcom stupid, hindi namin sinabi yun. Ikaw ang nagsabi noon, Dan Fernandez, Tuadcom is stupid. Hindi namin sinabi yun, ikaw ang nagsabi. Anong pakiramdam nyo? Nung nakita nyo na merong gumawang fake news na ganyan sa inyo, anong pakiramdam nyo? Wala po. That is part of being a vlogger. Gusto siguro nga sabihin dito ni anong pangalan nito si Barbers. Gusto siguro ulihin dito si nasasabi niya, baka naman magagalit ka. Gusto siguro nga marinig po ni Barbers kay Paglinawan, ang ating idol. Siguro gusto niya marinig na magalit ka o ganyan ang feeling ng mga nabibiktima ng fake news. Kaya lang sabi ni Paglinawan, wala po, okay lang. Wala namang problema kasi partiyan ng vlogging. Partiyan ng buhay, hindi lahat magugustuhan ka at hindi lahat against sa'yo. Pares lang yata yun ng mga ka-reaction. Ay ito mga ka-reaction, nawala ako sandali kasi nawawala ang aking camera. Tuloy po natin itong mga to talagang kukod ko rin po mga bumbunan ng mga to ni Paglinawan. That is part of being a public figure. Okay. So wala okay. po, I don't take those things seriously. Oo, di ba? Kaya lang itong mga tuwadcom na to, mga ka-reaction, mga balat sibuyas yan.
Pag may sinabi ka dyan na kakaunti, magdadamdam yan, lalong-lalo na yung mga membro ng Tuwadcom. Pakinggan po natin mga kareaksyon na nagdadamdam ang mga yan. Ayan, ito. Pakinggan natin. Ayan, sige. Pakinggan natin ha. Everybody listen ha. Lahat makikinig ha. Walang magpapabanjing-banjing dyan. Okay, kung hindi ka pa nakakapag-subscribe, mag-subscribe ka muna bago natin ituloy ang ating reaction video. Tuloy na natin. Ito na. Ito nga po, papunta na po ako doon. Puntahan nyo na ngayon. Yeah. So, we are all stupid. Ano ba? Anong Okay. pakiramdam nyo? Nung nakita nyo na merong gumawang fake news na ganyan sa inyo, anong pakiramdam nyo? Wala po. That is part of being a blogger. That is part of being a public figure. Okay. So wala okay. po, I don't take those things seriously. Kung Okay. yan po ay fake news, hindi po ako apektado niyan. Mas maganda hong ganyan, wag hong apektado, di ba? Another resource person. Kasi apektado po yung mga Tuwadcom na yan sa mga sinasabi natin. Ayaw nilang tanggapin na ang ginagawa nila hindi po aid of legislation. Ang ginagawa nila is aid to persecute Sara Duterte and the Dutertes and the Duterte allies. Diba wala na, tapos na kayo, pabagsak na, yan na. Bumaliktad na kayo, pumunta na kayo kay Sara Duterte, ayaw nyo bumaliktad ito, bumaliktad na nga to eh. Meron na nga bumaliktad eh, tingnan niyo ha, ito, bumaliktad na to ha. Bago po natin ituloy yan, meron na pong bumaliktad. Alam po ba ninyo kung sino yung bumaliktad? Hindi pa ninyo alam kung sino yung bumaliktad? Ito, pakinggan po ninyo to ha, pakinggan ninyo to. Ito yung bumaligtad eh. Alam ko ito yung bumaligtad eh. Sinipa sa National Unity Party o NUP si House Deputy Speaker at Cebu 5th District Representative Duke Frasco dahil umay ito sa pagtanggi niyang suportahan Hindi diretso po natin mamaya si Manong yung matinding vlogger na yun, paglinawan. Kay Duke Frasco muna tayo. Ang pagbaligtad ni Duke Frasco. ang pagpapatuloy ng pamumuno ni House Speaker Martin Romualdez sa 20th Congress. Si Frasco ay asawa ni Tourism Secretary Cristina Garcia Frasco na ni-retain ni Pangulong Bongbong Marcos sa pwesto matapos ang cabinet shake-up. Ang detalye sa agenda report ni Billy Vegas. Kinumpirma ni National Unity Party President at Camarines Sur Representative El Rey Villafuerte na tinanggal na nila sa partido si Deputy Speaker at Cebu Representative Duke Frasco matapos umanong tumangging pumirma sa manifesto na nagpapahayag ng suporta sa pagpapatuloy ng liderato ni House Speaker Martin Romualdez sa 20th Congress. Isa ang NUP sa political parties na nasa ilalim ng supermajority coalition na sumusuporta kay Romualdez. Ayon kay Villafuerte, tahasang paglabag sa opisyal na posisyon ng NUP sa usapin ang desisyon ni Frasco. Dagdag pa niya, dapat ay nakipag-usap muna ito sa mga opisyal ng partido bago isinapubliko ang kanyang pagsalungat sa anyay unanimous party decision. Nadawit din sa kontrobersya ang asawa ng kasalukuyang House Speaker. Ilang espekulasyon kasi ang kumalat sa social media tungkol sa umano'y balak ni Tingog Party List Representative Yeda Romualdez na tumakbo bilang gobernador ng Cebu. Yun pala ang dahilan eh. Gusto nang pasukin ng mga Romualdez sa Cebu. Yun pala ang dahilan. Inilipat na raw kasi nito ang kanyang residency sa Liloan para sa susunod na halalan. Nako, lumipat na sa Cebu ang mga Romualdez. Hindi kayo mananalo. Kay Baricuatro ba yun si Gobernur? Yung maganda, hindi kayo mananalo doon. Ituloy na natin yung mga kareaksyon, tuloy na natin yung Abante. Yun na, nakita nyo yun. Anong pangalan nun? Congressman Frasco. Balimbing yun eh, balimbing yun. Hindi ka welcome sa mga Duterte, Frasco. Kahit na magbaligtad ka pa ngayon, wala na, tapos ka na. Tinuldukan ka na namin. Mr. Chinese man, Ang kapal ng mukha ni Abante, ano? Ang galing mo manginsulto, Abante, dila. Tinatawag mong Chinese man yan. Ano po yun eh, panginsulto yun. Diskriminasyon yun. Tinatawag yan Chinese man si Paglinawan. Gago ka ba, Abante? Gago ka ba? Pastor ka pa naman. Tingnan mo yung pananalita mo kaya hindi ka nire-respeto ng mga tao. Hindi, tanong lang kung gago ka. Kung hindi ka gago, edi wow.
May saltik ka ba? May saltik ka, Bante? Ba't tinatawag mong Chinese man yan? Pilipino yan? Gago ka ba? Kung bakit tinawag yung stupid law yung pinirmahan ng ating Pangulo? Unang-una po, Can you just tell us briefly, Mr. Pagliawan, bakit mo tinawag na stupid law? ito nga po, papunta na po ako doon. Puntahan nyo na ngayon. Walang iya ka, Bante. Hindi ka uubra dyan. Si Ado yan. Ado Paglinawan yan. Idol ko yan eh. Yeah, so we are all stupid. Ano ba? Uy, kayo nagsabi niyan. You are all stupid. Hindi namin sinabi yan. Nulit-ulit mo eh. Anong Okay. pakiramdam nyo? Nung nakita nyo na merong gumawang fake news na ganyan sa inyo, anong pakiramdam nyo? Wala po. That is part of being a blogger. That is part of being a public figure. Okay. So wala okay. po, I don't take those things seriously. Kung Okay. yan po ay fake news, hindi po ako apektado niyan. Mas maganda hong ganyan, wag hong apektado. Oh. Gago ka ba, Barbers yan? Tinarantado ka tuloy. Gusto siguro marinig ni Barbers doon. Siyempre, nasaktan ako kasi fake news yun eh. Yun ang gustong marinig ni Barbers. Kaya lang sinabi ni Paglinawan, okay lang. Public figure ako eh. Mag-fake news na sila, mag-fake news, wala akong pakalam. Hindi naman totoo yan, oh, di ba? Napaya tuloy si Barbers. Another resource person was saying lies. I would also like to bring up to the honorable members of the TRICOM that based on the last posting of Mr. Ado Paglinawan in his Facebook last May 9, while all of us were very happy for the passage of the Maritime Zones Act, which was signed by the President, according to him, it was a stupid law by Mr. Ado Paglinawan. So we can already fairly judge him based on how he appreciates our fight in the West Philippine Sea with regard to the appreciation of China. Hindi lang yung stupid law yun. Hindi lang yung law na yun ang stupid para kay Ado Paglinawan. Tanungin yung mga sarili ninyo kung mga stupid kayo. In our own exclusive economic zone. Who are the principal authors of that law? Who are the principal authors? I believe, sir, that majority of you are here or principal authors of the Maritime Oh Zones yeah, Act. we approve it in the plenary. Yeah, so we are all stupid. Okay, thank you so much. Hindi namin sinabi mga stupid kayo ha. Dan Ungol. Hindi namin sinabing stupid kayo, Dan Ungol ha. Dan Ungol. For that, Mr. Chair, we'd like to find out why Mr. Pagliawan said that that is a stupid law when he is not even a lawyer. Nagbabasa lang siya. Pakipaliwanag nga nyo sa amin, Mr. Chinese man, kung bakit tinawag yung stupid law yung pinirmahan ng ating Pangulo. you are recognized, Mr. Ado. Ibig lang sabihin ni Ado Paglinawan, lahat ng konektado at lahat ng nag-participate doon sa babatas na yung mga stupido, gano'n. Tanong lang, gano'n ba yun? Gano'n ba yun na Idol Ado Paglinawan? Lahat ng mga involved doon sa nasabing batas ay mga stupido? The Maritime Zones Law, Section 1 and Section 2, Paragraph B. The maritime zones of the Philippines on the western side of the Philippine archipelago, including the Luzon Sea and the territorial seas of Bajo de Masinloc and maritime features of the Kalayaan Island Group shall be called the West Philippine Sea. Unang-una po, Can you just tell us briefly, Mr. Pagliawan, bakit mo tinawag na stupid law? ito nga po, papunta na po ako doon. Puntahan nyo na ngayon. Wala na po Unang-una tayong po, panahon. Hindi po pwedeng maging subject ng internal law ang pag-create ng territorial sea. Ang territorial sea po ay kinikreate ng land sovereignty. Salamat po. Maraming salamat Okay, po. we will be proceeding to the next item of our agenda. So, punta na po tayo doon
Hindi po nila pinabayaang matapos si Yado kasi alam po nila mapapahiya sila. Ganito po kasi ang gustong ipaliwanag ni Manong. Nasupalpal sila, narinig ninyo. Hindi nila pinabayaang matapos eh. Ayan o, pakinggan ninyo. The territorial seas of Bajo de Masinloc and maritime features of the Kalayaan Island Group shall be called the West Philippine Sea. Unang-una po, Can you just tell us briefly, Mr. Pagliawan, bakit mo tinawag na stupid law? ito nga po, papunta na po ako doon. Puntahan nyo na ngayon. Wala na po Unang-una tayong po, panahon. Hindi po pwedeng maging subject ng internal law ang pag-create ng territorial sea. Ang territorial sea po ay kinikreate ng land sovereignty. Salamat po. Maraming salamat Okay, po. we will be Hindi ba? Hindi, ganito kasi po yan eh. Gumawa ka ng batas internal. Ngayon, gumawa ka ng batas ng internal. Kasi sabihin natin, gumawa tayo ng batas. Yung South China Sea, palitan natin ng West Philippine Sea. Sa atin yan. Internal po yun. Tayo ang nagdesisyon, tayo ang nagpangalan, lahat. Nagkasundo tayong lahat. Internal. Ang tanong, internal yan ha? Ang tanong, tama ba na ang Kongreso ang gumawa ng batas para i-recognize ng China? Tama ba ang Kongreso na gumawa ng batas para i-recognize ng international community? Ang tanong, sino ba sila? Sino ba tayo? Gagawa tayo ng batas, sasabihin natin, gumawa kami ng batas. Pumasa ang batas na yan. Nasa amin yan. West Philippines yan. Kailangan nyo sumunod. Susunod ba ang China dyan? Yung internal law natin, kailangan nilang mag-comply? Bobo ba kayo? Bobo kayo? Sige, gumawa kayo ng batas na yan. Stupid law nga eh. Tapos gumawa kayo ng batas. Sasabihin mo, yung batas na ipasa namin sa mababang kapulungan ng Kongreso ng Pilipinas. O China, makinig kayo dito. O ngayon, sa amin yan, yung China na yan, pumasa yung batas. Pinirma ng presidente namin. Alam nyo kung ano sasabihin ng China? Alam nyo kung ano sasabihin? Anong gusto nyo? Xiaomen o ano, yung Chowpan? Yung hindi. Gusto namin yung ano? Gusto namin yung South China Sea. Uulitin ko, sasabihin ng China. Anong gusto nyo? Xiaomen o Chowpan? Di ba mga kareaksyon, tinatarantado natin ang ating mga sarili. Kaya dito, hindi po pinatapos si Yado Paglinawan na ini-explain niya na ang paggawa ng batas dyan sa international, dyan sa sa territorial dispute natin. Yun nga ang inano ng United Nations eh. O di ba, inano na sa atin, inaward na sa atin. Kinatigan na tayo ng international community na sinasabi nila na sa atin yun. Pinakinggan ba sila ng China? Meron bang nagawa yung batas na nagsasabi, yung UNCLOS na nagsasabi na sa atin yung South China Sea, yung parte ng dagat na yun, o territorial dispute natin yun, pinasimba tayo ng China? Sabi ng China, kayo lang ang nagkakaintindihan, basta to sa amin to. May nagawa ba tayo na paalis natin? Oy, Tariela, huwag kang maggagaling-galingan dyan. Bago ka maggaling-galingan at magtali-talinuan, paalisin mo muna yung mga China doon. Kapag napaalis mo yung China doon, lilibre kita. Ililibre kita ng 5 balot. Ayos ka rin, Tariela. proceeding to the next item of our agenda. So, punta na po. Tingnan natin in archipelago, including the Luzon Sea and the territorial seas of Bajo de Masinloc and maritime features of the Kalayaan Island Group shall be called the West Philippine Sea. O, di ba? Unang-una po, Can you just tell us briefly, Mr. Pagliawan, bakit mo tinawag na stupid law? ito nga po, papunta na po ako doon. Puntahan nyo na ngayon. Wala na po Unang-una tayong po, panahon. Hindi po pwedeng maging subject ng internal law ang pag-create ng territorial sea. Tama. Ang territorial sea po ay kinikreate ng land sovereignty. Yun. Salamat po. Maraming salamat Okay, po. we will be proceeding to the next item of our agenda. Mga stupid ba kayo? Bakit hindi nyo sa pinatapos? Oy, Dan Nungol, umalis ka na, tapos ka na. Ikaw, Abante, tapos ka na rin. Barbers, tapos ka na rin. Bakit hindi nyo pinatapos? Di ba land sovereignty yung
nagjujurisdiction, hindi yung internal law. Yun ang gustong ipaliwanag ni Ado Paglinawan, mga bobo. Mga estupido. O, hindi ako nagsabing bobo kayo, tsaka estupido kayo. Ang nagsabi nun, si Dan Fernandez, sabi niya, we are all stupido. Ano ibig sabihin ng stupid? Bobo. Di ba? So, punta na po tayo doon sa... Mr. Chairman, ako meron lang din akong follow-up Can question you sana. skip that part? Hindi, not that part. Kasi O, di ba? Gusto nilang i-skip yung part na yon. Can you skip that part? Ulitin natin, ha? Ulitin natin. Can you skip that part? Ang territorial sea po ay kinikreate ng land sovereignty. Tama. Salamat po. Maraming salamat. Okay, Diba? we will be proceeding to the next item of our agenda. So, punta na po tayo doon sa... Mr. Chairman, ako meron lang din akong follow-up Can question you sana. skip that part? Hindi, not that part. Kasi there's another post that he made Ayaw. other than the... Ayaw nilang pag-usapan yun kasi tama si Paglinawan. Ilalampaso kayo ni Paglinawan dyan, mga kongresistang kamot. Kamot ulo. saying, calling the senators and congressmen who authored the Philippine Maritime Zones Act stupid. Meron po akong papakita. Gusto ko lang malaman kung kayo sa inyo po galing. Secretary Comsec, can you please play? Can you show the... Ayan. Kayo ba nagsabi niyan? Parang hindi kayo sigurado eh. Kayo po ba nagsabi niyan? Okay, sige, basahin natin ha. Sinabi mo sa inyong post, lalabas na lahat ng katarantaduhan nila sa korupsyon, smuggling, hoarding ng agricultural products. Nagkiklaim pa ng victory si Martin Romualdez sa 2025 elections. Martin, gumising ka na. Baka sa taba mong yan, magka-heart attack ka. Magbagong isip ka na, hindi kayo nagwagi. Anong ibig niyong sabihin dyan, Mr. Paglinawan? Mr. Chairman, hindi po ako gumawa ng mema na yan. So, hindi ikaw yon. Hindi ikaw yon. Ako po yung nandun, pero hindi po ako gumawa ng mema na yan. So, yung statement na yun, hindi sa'yo galing? Hindi po. Okay. Di, salamat. Sige. So, lahat ng hindi niyo pinost yan sa inyong Facebook, ha? Hindi niyo pinost yan sa inyong Facebook account. Hindi ko po create yung mema na yan. Wala po yan sa Facebook ko. So, hindi yan sa inyo. Hindi po sa akin. So, may gumawa ng fake news sa inyo. Opo. Ayan. At least malinaw, pati kayo nabibiktima ng fake news. Anong feeling nung nalaman nyo may nag-fake news? Ano po? Anong pakiramdam nyo nung nakita nyo na merong gumawang fake news na ganyan sa inyo? Ang mahirap po mga kareaksyon, yung nakasulat doon hindi fake news. Di ba? Ang mahirap dyan, yung gumawa nun, ang nakasulat nun, ay totoo, hindi pala fake news. Kahit hindi si Ado ang nagsabi nun, yun ang mahirap nun. Hindi na si Ado ang nagsabi, totoo pa yung nakasulat. Anong pakiramdam nyo? Wala po. That is part of being a blogger. No. That is part of being a public figure. Oh. Okay. So, wala okay. po, I don't take those things seriously. Oo, di ba? Kung Okay. yan po ay fake news, hindi po ako apektado niyan. Oo. Mas maganda hong ganyan, wag hong apektado, di ba? Opo. Salamat po. Thank you. Okay, thank you so much. Kasi si Barber, apektado po yan pag sinasabi mong konektado siya doon sa ipinagbabawal na gamot, yung illegal na drug syndicate doon sa Surigao. Apektado yan, no, di ba? Ako, sinasabi ko, hindi ako naniniwalang sangkot si Barbers. Pero i-comment nga po ninyo sa comment section kung naniniwala kayong konektado si Barbers. Makikita natin yung katotohanan sa comment section. Yung sinasabi ko, wala nang importansya yun. Kung totoo o hindi, walang importansya yung sinasabi ko. Sa comment section, dyan yung makikita yung mga kapagpaliwanagan na konektado ba si Barbers doon sa sinasabi niyang fake news na konektado siya doon sa drug sa Surigao, di ba? Kahit sabihin kong hindi ako naniniwala, dyan sa comment section, yan, basahin ninyo sa comment section. Marami na nagko-comment dyan. Okay, punta na po tayo sa... Di ba, napaiya si Barber, sabi niya, wala naman, hindi mo apektado ako dyan, bahala sila kung anong fake news nila. susunod. Ang susunod po natin ay members, we have to discuss the highlights and the action plan and the next steps, and
our recommendation and our conclusion as well. And at the same time, we have to discuss also the cancellation of the subpoena, the show cause orders, the lifting of the contempt. I would like to solicit some advice sa mga members kung if we're going to discuss this and letting all the resource persons to be excused already. We can discuss this on our own, the cancellation of the subpoenas and the lifting of contempts, or we can discuss it right now. So, I think it's incumbent upon us to discuss it in our own. So, ano po ba ang inyong mga suggestion muna? Sabihin po muna natin yung ating closing remarks, and then we will be discussing our move on the lifting of the contempts and yung presentation natin ng ating committee report. Mr. Congressman Chair, yes. Geraldine. Just a point of clarification. Today is our last TRICOM Yes. meeting. Yes, I guess then we can conclude proceed by reading our closing remarks, and then later on, Okay. discuss amongst ourselves what to do Yes. with the contempt orders. Alright, so closing remarks naman tayo. And after that, excuse po natin ang mga resource person. Di ba, tapos na yung TRICOM. Pero para yata may plano pa silang wag pakawalan yung mga nakakulong na contempt kasama si Grialdo. Pakawalan nyo na si Grialdo! Then we decide on the contempt orders and subpoenas issued, and at the same time, our approval of our committee report. Kasi I have given all the committee reports already to the members of this TRICOM. So, Chairman. Congressman Paduano. Just one quick position with regards to that query that was raised by the chairman, of course. Anyway, Mr. Chairman, for as long as the committee still continues to hear, unless otherwise the committee hearing is terminated, and the committee report in this particular House resolution was approved, no, by this honorable committee, all those subpoena, lahat po, pati yung contempt, automatically lifted po if the committee will terminate this inquiry in aid of legislation. Gusto po nila, terminated na yung inquiry in aid of the legislation. Ayaw pa nilang i-terminate yung, yung custody. Yung pagkakakulong ng mga nakulong, ngayon, sinupalpal sila ni Ado Paglinawan. Ayaw na nilang ituloy yun, ini-skip nila. Ini-skip po nila kung sino may kasalanan, di ba? Ito, isang usapan ngayon mga ka-reaction, ito po yung napakagandang balita mga ka-reaction, na kung saan lahat po may mga involved pong mga judges kay Pangulong Duterte ang wanted na kay Trump. Tingin po ba ninyo si Trump ay tinutulungan na niya si Pangulong Duterte? Ito po, tatagalugin ko po mga ka-reaction. English po ito pero tatagalugin natin. Mr. Hindi yan ito. In a major move, the Trump administration has imposed sanctions on 4 international criminal court judges. Yun daw pong napakalupit na galaw ni Trump. Yung galawan ni Trump ay isang malupit na hagupit. Ayan. Sa International Criminal Court. Ito po, sino-sino yung mga yun. Kasama dito yung ilang mga judges na maglilitis kay Pangulong Duterte. Ito po. Over cases involving the United States and Israel. The State Department order named Salome Balungi Bosa of Uganda, Luz del Carmen Ibanez Carranza of Peru, Yun. Kasama yun sa mga judges na kay Pangulong Duterte. Reina Adelaide Sophie Alapini Gansu of Benin, Gansu, yun. and Betty Holler of Slovenia. Yun isa pa yun, sa Slovenia. The judges are Yan barred. sila nakikita niyo itong pangalawa, tsaka yung last, kasama yan. Wanted na yan sa Amerika, hindi pwedeng pumunta sa Amerika yan. Tsaka yung mga ari-ari nila sa Amerika, naka-freeze. Mga walang iya kayo, ayan na si Donald Trump rumeres back na siya para sa Pangulong Duterte. Pasimple-simple nga lang. Wanted na yung ICC sa Amerika. From entering the U.S. and will have
Oh, yan, oh. Ibanez Carranza. Alam po ba ninyo kapag may mga nangialam at tumulong sa mga to, alam po ba ninyo gaano katagal ikukulong? 20 years. Peru, Reina Adelaide Sophie Alapini Gansu of Benin, and Betty Holler of Slovenia. The judges are barred from entering the U.S. and will have any American assets frozen under sweeping new restrictions. As per the order, the sanctions defend American and Israeli sovereignty from what they call illegitimate ICC actions. Ayan, yun po yung mga sinasabi nila dyan. This dangerous assertion and abuse of power infringe upon the sovereignty and national security of the United States and our allies, including Israel. Kasama po ang allies ang Pilipinas. Ngayon, pag sinabi ng Amerika na huwag niyong susuportahan ng ICC at ang mga Pilipinas ay allies at sinuportahan, wala po, ayan na, nangyayari na sinasabi natin dyan. Delikado po, delikado yan. Naku, ito pa ha. Ito masaya. Kasi now, the House of Representatives, dati kandara pa sila. Oo. Kay VP Sara ng no questions asked, confidential funds. Ngayon, binawi nyo. Siyempre magagalit si Digong sa inyo. Di ba? Uwak-bawi pala kayo eh. Confidential funds, wala rin resibo. Yun. I was mayor also before and naging COA commissioner pa ako. Alam niyo ba liquidation ng Intel fund na yan? Ipapasok lang sa sealed envelope, nakalagay sa circular, in sealed envelopes. Oo, di ba? Confidential nga, hindi pwedeng pagsabi kung kanino binigay. Di ba, binigyan ako ng 100 million, o hindi pwedeng pagsabi yun. Ang adobo mo, ilagay mo doon, adobong dilaw. Ilagay mo doon sa sealed envelope. Di ba yan papasa sa COA? Kasi sealed envelope yan eh. Ibig sabihin, wala na, tapos na. Tapos na po ang tinatawag nilang impeachment trials. That's what I've been saying, that the Congress, aside from doing the Filipino people a favor, so it speaks, magpasa na kayo ng batas na nililimitan nyo yung confidential fund zero sa civilian agencies. At ang Intel funds ay may batas na nag-regulate kung paano yan gagastusin. Confidential funds are audited kasi a lot of people assume that they're unauditable, but Intel they are funds are also audited. Yes, There is they're a COA audited. circular. They can be audited. It's just that, as you pointed out, the rules No on receipts. liquidation are unclear. No receipts are required. It's in the Correct. circular. You read it. So what happens to that sealed envelope? Who gets to read it? Who The gets COA. to check it? The Sila COA lang. auditor. Okay. Yeah. Okay. And So it's really in case them. of national agencies, the office of the chair of COA has a specific officer there in the rank of director. If there are further questions, what happens then? Well, they can disallow it. You see, the COA is the guardian of the funds of the government. So the they buck can stops disallow with the it. COA. Yeah, they can disallow it. But tell me, and no offense to COA, it's a professional organization. I was very happy there, and I have a family there. I feel like I'm family up to now. Meron bang confidential fund o Intel fund na disallow? Wala, di ba? Grabe ang mga tao ngayon Kaya bumagsak yung rating nila. Grabe na inflation, grabe na ang rising prices. 60% or more of the GDP ang utang. O baka gusto niyo matulad na kayo sa mga mas mahirap pa na bansa sa atin na halos hindi na tayo makabili ng bigas natin. So, in that context na poor ang country naton, mag-Intel fund, confidential fund pa kayo na hindi namin alam where you spend it. Napaka-confidential, hindi namin alam. Ako, sa Constitution, there has to be accountability and transparency, Gretchen. O saan ang transparency dyan kung sealed envelopes yan? Gusto nila lahat, may confi fund sila kasi parang yun ang kanilang kitty-kitty, di ba?
Hold on, I want to take this chance to correct a misconception, though. Confidential funds. The intelligence fund is for military, And you're okay with that? bodies. Huh. You know, And with the amounts, you're okay it's with the necessary, amounts? you know, but it's how they spend it that's objectionable. The confidential funds are called as such because they are appropriated for civilian agencies. So for example, last year, the Department of Transportation had around 30 million. The Department of Social Welfare had 30 million. I mean, who are you going to entail in the DSWD? You know? While the state universities and hospitals, they've cut the budget. But now the president wants 1.2 billion in his confidential fund. The vice president wants what, 500 million? And another 500 million for DepEd, which now, ito masaya. Kasi now, the House of Representatives, dati kandara pa sila. Bigay kay BP Sara ng, no questions asked, confidential funds. Ngayon, binawi nyo. Siyempre magagalit si Digong sa inyo. Di ba? Uwak-bawi pala kayo eh. Yung Pero, sinabi po ni Presidente. hero ba kayo? Hero? Ha? Dahil binawi nyo? Dahil nakinig kayo sa taong bayan? Hindi naman eh. Baka naman politika lang yan. Nabanggit po ni In any case, you're here tonight to talk about confidential funds. Right. And Commissioner It's so Guanzon. confidential that... Oh, my. You've been quite vocal on there to talk Twitter. about? Twitter, or X, as we should now call it. In the last tweet you made on it, what's the verb of X? The last X you... The last you that you X'd about it, you said it's confidential.